Ayan, dito na naman tayo sa ating mga manok. So, napakatagal kong hindi nakabalik dahil po sobrang na-busy tayo sa another manukan natin, no? Kasi nga, hindi lang ito yung manok natin. About sa mga manok na yon, andun sa Facebook natin, sa Pulumulok Native Chicken. Sa Facebook naman sa mga ganitong klaseng manok, ay pwede nyo makita sa ating Ka-Native Vlogs. So, meron tayong tatlong parang social media ngayon. Ito yung sa YouTube natin, Pulumulok Native Chicken. May isang Pulumulok Native Chicken sa page, Facebook page at Ka-Native Vlogs. Yan. So, itong mga manok nito ay makikita nyo rin sa Ka-Native Vlogs. Pero hindi nyo na makikita sa Pulumulok Native Chicken. Kasi nga, ibang klaseng manok na yung andun. So, about sa ganitong mga manok natin, no, nagpaplano kasi tayo na i-renovate yung kanilang pabahay. So, hindi na tayo gagamit ngayon ng ganitong klase na parang free range sila. Kasi yung gagawin natin ay focus tayo sa cages. So, room breeding pen na po yung ating ipapagawa sa mga manok natin. Yan. Sasabihin ko sa inyo yung disadvantages at saka yung advantages sa ganitong klaseng style. Sulod ka? Yan. So, itong ano po natin, yung gagawin natin dito ay magkakal tayo ng mga maliliit na Rhode Island Red. Yan, katulad nito. Yan. So, ikakal na natin to. Ayan, yung medyo matatanda na. So, napaka-importante ng kaling sa ganitong klaseng business, no, sa pumamanok. Dahil kapag nagkakal tayo, nakakatipid tayo sa kanilang patuka. Kasi nga, ganitong klaseng manok, malakas din po yung kumain. Yan, no? Kahit ganyan na yung itsura niya. Yung pipiliin natin, yung mga big sizes lang. Para yung mga anak nila, big sizes din. Actually, sa mga ganito katanda na, medyo hindi naman masyadong malakas mangitlog. Unlike sa mga ganitong klaseng katawan, sigurado malalakas mangitlog to. Doon naman tayo sa disadvantages at advantages sa ganitong klaseng setup at saka sa yung kwarto-kwarto na breeding pen. Kapag ganitong klaseng setup kasi, napapansin ko, yung mga manok natin, mas masaya sila. Yan, mas masaya sila. Yun yung advantages. Nakakagala at nakakain at nakakain ng kahit saan nila gusto. Yan. Yung diferensya lamang, kapag ganito yung klaseng setup, nagsasama yung ibang inahin, nagsasama din po yung ibang mga lalaki. Yung pangit ay yung mga tandang kapag may kumasta, no, papaluin nila. Yan, yun yung disadvantage. Kaya napapansin ko, yung iba, no, ibis na fertile sana, hindi na naging fertile, no? Sayang yung chance ng lalaki na makaka-fertile sana sa itlog ng babae. Yun yung pangit sa ganitong setup. Yan, pero mas happy sila sa ganitong setup. Yun yung napapansin ko. Isa pang pangit sa ganitong setup, no? Ay halimbawa man lang na kapag umulan, yan, merong iba na ayaw magpasilong at gusto pang lumabas. Kaya yung iba nagkakasakit. Yan. Pero ito naman sila, kompleto kasi ito sa bakuna, no? Kaya wala gaanong sakit. Yan. At updated yung pagbabakuna natin dito sa ating mga alagang manok. You know, may mga nahulog na mga prutas, kakainin nila. Yun yung kinagandahan sa ganitong klaseng setup. Yun nga lang, mas pabor sa akin, no, na talagang i-cages sila. Yan. Yung isa pang problema dito sa ganitong setup ay hindi natin alam kung sino yung malakas kumain at mahinang kumain. Yung iba nag-aabuso na. Napakalakas kumain, no? Kasi nga po hindi natin sila na-monitor kada kwarto. So mas maganda kada kwarto sana sila na lang. So, try natin na yung ratio natin is 1:4 lang. Yun yung i-ratio natin. Yung ibang manok dito na nakikita nyo, ikakal natin to
at ibebenta na lang sa for meat type. Yan, siguro mas napakababa na ng presyo. So abangan nyo po yan. Napaka-importanting magkaling kasi nga para mas gumanda lalo yung ating mga similya na napapalabas. At higit pa doon, nakakatipid din tayo sa kaling, no? Kasi nga yung ayaw natin palabasin, yan, no, ay hindi na mapaparami. At sa ngayon, kasi nga nagbabawas tayo, makakatipid tayo sa pagkain. Lalong-lalo na dun sa medyo may hina na mga itlog. So, yung ikakal natin dito, yan, siguro nasa 500 pesos na lang kada isa. For meat naman kasi yun, no? Mga 2 kilo to mahigit. Itong mga babae natin dito. Yan. So, ikakal natin yung iba. Yan. At select lang natin yung the best. So, kita nyo yung kanina, oh. Yan. Imimake nila sana. Kaso nga lang, yung isang lalaki gustong awayin yung isa, nagsiselos. Yun yung pangit dito sa ganitong klaseng setup sa medyo gala sila. Yan, no? Mas maraming ang babae dito, no? Pero itong mga Rhode Island kasi napapansin ko sa kanila, sila po ay masyadong territorial. Yan, kaya need natin talaga na i-cages na lang sila. Yan. Yung isang ganito, paparisan natin ng apat na babae or 3. Yan, yun yung maximum nila. Yan. Swerte na kung makaabot ng 5. Yan. Yun, success. Yan. Meron ako dito na ayaw ko ng kulay na ganun, no? Nung kinastahan, ayaw ko ng kulay ng ganun. Parang ordinary na lang kasi. Gusto ko medyo dark na yung kanilang color. Yan. So, abangan nyo po yung ating renovation, no? Dahil nga, yung renovation natin, yung isang nagustuhan ko rin sa ganong setup, ay madali lang kaming mag-inject ng B-complex sa kanila. So, napaka-importante ng B-complex, pampagano kumain, at nakakatulong din yun, no? Na vitamins, dahil nga may vitamin A, D, E din siya. Ayan. Yung ginagamit ko, nakakatulong sa mga breeders natin para mas fertile yung napapalabas nila na itlog, at mas lesser yung baog. Yan. Ito mga manok na to, malakas mangitlog. Hanggang sa ngayon, malakas pa rin sila mangitlog. Sa March, mag-iipon kami ng mga another mga soon to be breeders. Gagawin nating breeders. Yan, kasi nga, nagbabala kami na magparami. Yung kinagandahan pa, yung space, konti na lang yung magagamit namin. No, hindi namin magagamit na lahat. Ganito kalaki. So, itong kalaking area na to, nasa mga 429 square meters. Itong area na ginamit natin sa breeding 1, 2, 3, 4. Yan. So, yung setup nila ay abangan nyo na lang, no? Parang doon din sa mga show type natin. Yan. Napakaganda ng ganitong negosyo dahil nga may mga sisi ako nito, kukunin na naman bukas. So, paldo-paldo na naman tayo bukas, no? At malaking tulong talaga itong ganitong klaseng manok. So yan, hindi na ako nagpa-vlog kasi nga na-focus na lang ako sa kanila at sa pagbenta sa kanila. Kasi nga sa isang linggo, no, meron ditong pumupunta na 5 customer na gusto talagang bumili ng mga manok natin. Yan. So, unstoppable siya. Daming gustong bumili talaga. So, yun ang mga ka-native, no? Sana may natutunan kayo dito sa ganitong setup at sa by cages na setup.